Dalawa pang biktima ng hazing ang pinaghahanap ngayon ng otoridad. Posibleng kasama rin daw ni Marvin Reglos ang dalawa nung araw na sumailalim siya sa initiation rites ng Lambda Rho Beta Fraternity. Sinusuri na rin ng mga investigador ang mga text message sa cellphone ng mga suspect. Narito ang aking report. Sa t-shirt ng hazing victim na si Marvin Reglos, nakatatak ang number 1. Kaya hinahanap ngayon ng mga investigador kung sino ang number 2 at number 3 na maaaring kasama raw ni Marvin sa initiation rites ng Lambda Rho Beta Fraternity noong linggo. May number kasi si Marvin Reglos na number 1. Pag may number 1, ibig sabihin may number 2, may number 3, number 4, number 5. At sa mga initiation na ganyan, minsan sabay-sabay na binibigay yan eh. Iniisa-isa ngayon ng mga investigador ang mga ospital sa ibang syudad ng Metro Manila kung saan posibleng itinakbo ang mga biktima ng hazing. Para raw mapadali ang investigasyon, sana lumutang na ang iba pang mga biktima. Kasi makakatulong sila dito sa pag-identify ng mga ibang miyembro na kasama dyan. Dead on arrival si Marvin sa Unciano Hospital sa Antipolo City. Sa initial autopsy report na ginawa ng PNP SOCO sa bangkay ng freshman law student ng San Beda, lumalabas na nag-kidney failure si Marvin dahil sa tindi ng bugbog na tinamo. Hinampas daw ito sa likuran, hita at braso. May untog din sa ulo. Sinusubukan naman ngayon ng mga investigador na kunin ang iba pang mga text message na posibleng nabura na ng mga arestadong suspect. Ang ilang text message na natira mula sa cellphone ng mga suspect na sina Eric Castillo at Bojiap nag-uutos na huwag silang magsalita. Ang text message na mula sa isang RJ Gregena nagsabing walang magsasalita. Yan ang order. Burahin lahat ng message ASAP, sumunod kayo. Ang text na galing sa isang Jufali Abdullah nagsabing, pag tinanong kayo kung sino mga officers, huwag na huwag niyong pagsasabi kung sino mga yon. Tsaka pag tinanong kayo kung may initiation ngayong araw, sabihin hindi nyo alam at mag-alibay kayo para sa kaligtasan ng lahat ito. Kinukumpirma pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga nagpadala ng text message para sampahan din ang kasong murder in relation to the anti-hazing law.